So, mga sangkay, si Vice President Sara Duterte ngayon ay nasa delikadong sitwasyon. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito pag-usapan nga po natin itong delikadong sitwasyon ngayon ng ating Vice Presidente. Alright? Mukhang nanganganib po talaga na matanggal. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ngayon mga sangkay, ito po yung update tungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kasi dito kay Senator Lacson, ayan, kung sakasakaling makarating na po ang impeachment complaint at sa Senado, so ibig sabihin, trial na po yun. Sila na po ang magiging judge, mga sangkay, sa isang pambihirang event sa buhay, sa karira, pagdating po sa political career ni VP Sara. Ayon po dito mga sangkay, mga senator, judge, sa VP Sara impeachment trial, dapat walang kinikilingan. Actually, hindi may iwasan yung walang kinikilingan mga sangkay. Pero, kapag ka punong-puno ng ebidensya, kahit pakilingan yan, kahit sabihin pa po natin mas marami ang nasa panig ng ating Vice Presidente, delikado pa rin po ang kanilang sitwasyon. Bakit? Kasi nga po, makikita ng mga Pilipino kung ano yung ebidensya. So kahit itong mga taga-suporta ni VP Sara ng mga senador, panigurado, babaliktad sila dahil kapag hindi nila ginawa yun, magagalit ang taong bayan. Okay? Ngayon, ayon po dito mga sangkay kay Senator Lacson, pinaalalahanan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nitong linggo ang mga kapwa niyang senador na pairalin ng tamang asal bilang mga posibleng senator judges sakaling maipasa sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So, pairalin yung pagiging hindi bias at nasa tamang asal. Kasi panigurado mga sangkay, pag ginisa po ito sa Senado, andun yung mga kakampi po ni VP Sara. Andun si Cayetano, si Robin Padilla. Okay na yung Robin, kasi medyo kayang-kaya yon. Andun sila Jinggoy. Andun sila Chis Escudero. Andun sino ba? Sila Senator Bongo. Lalo na si Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Itong mga sangkay, sila po ang tatabla dito mga sangkay sa impeachment trial laban po kay VP Sara. Sigurado haharangin nila ang anumang mga posibleng mangyari dyan at gugustuhin nilang maipanalo ni VP Sara itong reklamo sa kanya. Pero kung punong-puno ng ebidensya, mga sangkay, tandaan po ninyo, mahihirapan po sila na dayain ang magiging resulta ng impeachment trial. Kasi pagbobotohan yan kung guilty or not guilty. Sabi ni Lacson, dapat manatiling walang kinikilingan ng mga senador at tiyaking ang kanilang mga salita at kilos ay hindi magbibigay ng impresyon na sila ay panig sa prosekusyon o depensa. Kailangan kapag sila ay senator judge, hindi po pwedeng ako, makasara ako. Ako, anti-Sara ako. Ito yung ko. Dapat hindi. Dapat
Nasa gitna kayo, neutral kayo. Nang sa ganun, magkaroon kayo ng pag-uuhusga sa kung ano talaga yung tama. Ito yung pinupunto ni Senator Lacson. Importanteng maunawaan namin na hindi kami lumalabas na parang prosecutor o kaya defense panel. Kailangan kami, nakikinig lang kami sa tanong ng prosecution team at pag-cross-examine ng defense sa prosecution witness and vice versa. At nagti-take down kami ng notes para magkaroon ng informed decision. Tama yon. At kung meron kaming di maliwanagan, dun lang kami papasok at magtatanong ng clarificatory questions. Hindi kami pwedeng mag-sound na parang member ng prosecution panel or defense panel kasi hindi magandang pangitain yan. Ako mga sangay, di ko pa nakita talaga yung kasi dati 'di ba nagkaroon ng impeachment trial kay Corona pero hindi po masyadong kasi at that time hindi pa ako masyadong active sa politics talaga unlike now. So, parang gusto ko makita po talaga kung paano nila ginagawa 'yon. Inaasahang tatalakayin ng mga senador ang posibleng impeachment trial kabilang ang mga schedule na kanyang iminungkahi upang mabalanse ang gawaing lehislatibo at mga posibleng paglilitis. Kasi magiging busy sila dito eh. Nagpahayag din siya ng simpatiya kay Senate President Vicente Soto III na inaasahang harap sa mabigat na responsibilidad sa pag-preside ng posibleng impeachment trial. Ayon kay Lacson, ang mabigat na nakaatang sa balikat ni Soto I can only sympathize with him kasi siya ang magro-rule. Pag may issue, halimbawa, may pagtatalo, ang prosecution at defense, ano ang susundin niya? Isusustain niya ang tanong o i-overrule? Importante yan, sabi po ni Senator Lacson. Naalala ko dati mga sangke, di ba, si Senator Santiago, Miriam Defensor Santiago, no? Ang galing-galing, no? Pambihira talagang magaling po talaga pagdating po sa impeachment trial kung paano po siya magtanong, kung paano niya bukay-kayin yung mga ebidensya, mga sangkay sayang no? At kinuha siyang maaga ni Lord. Muling iginiit ni Lacson na ang ebidensya lamang ang kanyang magiging batayan sa desisyon sakaling matuloy ang impeachment trial at sinasabing patuloy siyang nag-aaral ng mga proseso ng paglilitis. Tama naman yun mga sangkay, ebidensya po talaga. Hindi po pwedeng pambihira. Porket makasara ka kahit may ebidensya na dun, hindi ka boboto ng against kay VP Sara. 'Di ba? So, kahit makasara ka o hindi ka makasara, dapat ang pagbasihan nila dito ay yung ebidensya. Alright? So, ngayon, mga sanggay, malapit na po talaga ito makarating sa Senado. Kakaunti na lamang po na oras, andun na po ito. Alright? So, ito yung delikadong sitwasyon ni VP Sara. Maliban po sa tumataas ang ratings ni Leni Robredo, si VP Sara ay bumabagsak naman, mga sangkay. At ito pa, may impeachment complaint pa. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.